Pagkatapos ay naging mapanaginip ang mukha ni Susha. Alam mo ba, sa totoo lang. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Susha habang nagsisimula siyang magkwento, si Shi ang kumuha sa akin. Naging cue ang flashback. Sumili ang silhouette ni Ling Ruosho. Flashback time kay Little Susha, noong bata pa ako, itinapon ako ng isang sect. Ang mga taong iyon, sipa ng sipa, hindi inalintana na umuulan. Basta sinipa lang nila ako palabas. Nakatago sa isang lumang sirang shack, sinisikap ni Little Susho na mag-cultivate. Naisip ko, ang isang siksik na tulad ko, na nakakatulog sa tuwing susubukan niyang magbasa, ay may isang landas lang para sa cultivation. Ngunit hindi siya makakuha ng cue sa loob ng mahabang panahon. At pagkatapos, nabugbog pa si Susha. 2 goons ang nag-ayos ng kanilang sarili pagkatapos ng bugbugan. Sinabi ng isa, sige, kaunting leksyon lang. Hayaan siyang buhay, baka maging kapaki-pakinabang siya mamaya. Ang sabi ng isa, hindi pa nga ako nakapag-init. Buong pasa at bogbog, determinado pa rin si Susha, ibalik mo. Ngunit lahat sila ay parang, kita-kits, run. Rugen 1, umalis na tayo. Rugen 2, biglang lumitaw si Ling Ruosho, hinaranggan ang kanilang daanan. Malamig niyang inutusan ang mga thugs, tigil. Ibalik niyo sa kanya. Nakita siya ng mga thugs at nagkatinginan ng may nakakakilabot ng ngiti, hindi masama ang tingin. Ngunit pagkalipas ng 1 segundo, binugbog sila ni Ling Ru at pinatalsik. Lumakad siya kay Susha at inalok siya ng panyo, binigyan siya ng nakangangaang bibig na tingin at sinabi ang 2 simpleng salita para sa iyo. Sa kasalukuyan, bit-bit pa rin si Yipiang, sentimental si Susha, pagkatapos akong itapon ng sect sa pinakamababang punto ko, nakita ako ni 12 at kinuha ako. Sa sandaling ito, sumigaw si Yipiang pabalik, sino ang nagsasabing hindi ka makapag-cultivate kung hindi ka makakakuha ng kuwei? Nagpatuloy si Susha, laging sinisikap ni Shi na protektahan ang lahat gamit ang kanyang sariling lakas, ngunit bata pa rin siya. Hindi ko siya kayang patuloy na pasanin. Itinuro ni Yipiang ang unahan, sinisikap siyang payapain, relax. Maraming landas para sa cultivation. Matagal na kitang pinapanood ngayon, mayroon kang isang espesyal na uri ng wildness. Tutulungan kita. Pagkatapos ay nahimite siya sa balikat ni Susha. Nagsimulang magkwento si Susha, clueless old man sect leader Shifu ay hindi kailangang pilitin ang sarili na aliwin ako ng ganyan. Sa mga taon, siya ay baliw sa lakas sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa rin kami tinuturuan ng anuman. Ang ilan sa mga junior sisters ay naghihinala pa nga na hindi siya marunong magturo ng mga disciples. Pagkatapos sabihin iyan, bigla niyang napagtanto, nako, sinabi sa akin ni Shi na huwag hayaang marinig iyon ni Shifu. Pagkatapos sa ilalim ng buwan, nauuto siya, umuwi na lang muna tayo. Pagkatapos ay nagsimula silang dalawa na umakyat sa matarik na mga hagdanan, sa wakas ay narating ang tuktok. Umungol si Susha sa pagod, ang walang cue ay napakahirap. Pagkatapos magtrabaho buong araw, pagod na pagod ako. Lumingon siya, bigla siyang natulala. Pagtingin sa tanawin sa ibaba, hindi maiwasang sumigaw ni Susha, napakaganda. Idinilat ni Yipiang ang kanyang mga mata at sinabi, napakaganda talaga ng starry sky. Nagulat si Susha. Pagkatapos ay nagpatuloy ang isang lasing na Yip, kung gayon, ayaw ko nang bumalik. Gusto kong manatili dito at humanga sa starry sky. Nag-aalala si Susha, pero lasing ka. Madali kang lalamigan. Umupo si Yipiang at sumagot, okay lang. Pagtingin sa starry sky at sa starry street, pinuri niya, napakaganda. Pagkatapos, dahil lasing, bumagsak siya sa balikat ni Susha. Tiningnan niya siyang natutulog na ganoon at ngumiti, namumula. Ang mga sanga ng puno sa itaas ay kumakalampag. Patuloy na kumakalampag mula sa malalaking puno hanggang sa maliliit na puno, umuuga ng walang tigil sa hangin. Tinitigan ni Susha ang kanyang master at naisip sa sarili, hindi ako makatulog para komportableng makasandal si master. Di nagtagal, nakatulog din siya dahil sa pagod. Kasabay nito, sa di kalayuan, nagkaroon ng malaking pagsabog. Nagulantang ang tunog kay Susha, gulat siyang nagising. Bawat atake ay tumama at sumigaw ang mga tao para sa kanilang buhay. Bawat lugar sa lupa ay tinamaan at naging magulo.
Nanginginig si Susha, nakatitig sa magulong eksena sa harap niya. Namutla siya, pinagpapawisan at bamulong sa pagkalito. Mayroong 3 figure na lumulutang sa kalangitan. 3 demons ang nakatayo ng matangkad sa itaas, pinapanood ang mundo ng tao sa kaguluhan. Tumingin ang mga demons sa ibaba at isa sa kanila ang sumigaw, napakakaawa ng mga tao. Mahina, isa pa ang namutla at ngumisi, gusto mo bang tumakbo? Kaya mo bang tumakbo? Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay, kinukolekta ang energy sa kanyang mga daliri, sinundan ng mga bato na balot ng napakalaking power na bumagsak. Natulala lang si Susha, nakatitig. Ang mga bato ay bumagsak ng sunod-sunod, lumilikha ng isang malaking lindol. Tumakbo ang mga tao habang patuloy na sumisigaw ng tulong. Tumakbo sila sa lahat ng dako, umiiwas sa mga atake habang sumisigaw, sinakop ng mga demons. May tumulong sa amin. Sa di kalayuan, mabilis ding tumakbo ang ilang sundalo upang iligtas sila. Damn it! Mabilis! Sundan ang leader. Malakas na inutusan ng mga sundalo, demons. Malapit na ang ating vanguard. Paano kayo naglakas loob na sakupin ang Say City? It will. Isang babaeng demon ang nakakrus ang kanyang mga braso at sumigaw ng may pagmamataas. Matigas pa rin ang ulo kapag malapit na ang kamatayan. Ang isa naman ay mas mayabang, nagpapalabas ng kanyang atake habang sinasabi, pare-pareho lang. Sino ang maglilinis ng inyong mga bangkay? Pagkatapos ay dumating ang nakakasilaw na galaw na bumagsak. Ang leader ng mga sundalo ay nakapanood lang ng walang magawa at mabilis na umiwas. Nakita sila ng demonist at tinanong ang kanyang teammate, kailangan ba talaga nating maging ganito kahirap sa mga mahihinang tao? Pagkatapos ay bigla siyang napansin ng isang bagong bagay. Tinitingnan niya si Yipyang at Susha na nakaupo doon. Nakita tayo ng dalawang iyon na papalapit at hindi man lang tumakbo. Mabilis na naintindihan ng demonist ang sitwasyon, kinukot siya, lasing ang lalaki at takot na takot ang babae. Gusto kong guluhin sila ng kaunti. Si Susha, sa kanyang matalas na pandama, ay mabilis na napagtanto na siya ang target. Pinaalalahanan ng lalaking demon, huwag kang mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Sumagot ang isa, alam ko, alam ko. Ang isa pang lalaking demon ay bamulong, sumisigaw, napakalas ang mga lovebirds na ito na nakatagpo ka. Dumilim ang mukha ng demon, ngunit ngumiti pa rin siya ng masaya. Pagkatapos ay casual niyang itinapon ang isang fireball. Sobrang gulat si Sushu na hindi man lang siya makasigaw. Tumama ang fireball, lumilikha ng nakakatakot na pagsabog. Ang 3 demons ay lumutang ng mataas sa itaas, pinapanood ang nag-ulong tanawin sa ibaba. Sa gilid ni Susha, nahirapan siyang bitbitin si Yipyang, umiiwas sa mga atake, halos mapagod ang sarili. Nanghihinga siya ng pagod. Ang demonist sa hangin ay tumawa ng may kasiyahan, ang mga pakikibaka ng mga tao. Patuloy siyang naghagis ng maraming fireballs, sumisigaw, ang saya. Ngumisi si Susha, pinapanood ang mga fireballs na bumagsak. Mabilis siyang tinamaan at dumura ng isang subo ng dugo. Ang nakakayanig na tunog ay umalingaw sa hangin. Di nagtagal, napatumba si Susha. Ang lasing na si Yipyang ay lumipad din. Nakahiga siya sa lupa, nababalutan ng dumi, walang malay pa rin. Inalalayan ni Susha ang sarili, humihinga, iniisip, sa mga ganitong panahon, ayaw kong sumuko sa pagko-cultivate kahit kaunti. Ang buong katawan niya ay nababalutan ng mga sugat, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay, dahil sa mundong ito, ang malakas lang ang may karapatang mabuhay. Nagsimula siyang manginig, pagkatapos ay naisip sa sarili, ngunit sayang, hindi ako makapag-cultivate. Itinuro ng lalaking demon ang ibaba, humihingi, nagsawa na ba sa kasiyahan? Tapusin na siya, huminga ang demonist nang walang magawa, sumagot, sige. Iniabot niya, kinukolekta ang energy. Hindi niya nakalimutang sumigaw, sorry. Nang magtunog siya ng mabuti sa 1 segundo, bumalik siya sa kanyang masamang likas, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos ay umulan ng mga fireballs. Tumalon si Susha, sinisisi ang sarili, Master, lahat ito ay dahil masyado akong mahina. Tumingin siya kay Yipyang na nakahiga doon, iniisip, ngunit kahit na, nang huminto ang fireball sa harap niya, ibinuko niya ang kanyang mga braso upang protektahan siya, dahil naisip niya na kailangan siyang mabuhay.
Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw. Umulan ng mga fireballs ng sunod-sunod, lumilikha ng mga ingay. Isang buong lugar ang nasunog ng atake. Nang makita ang eksenang iyon, tumawa ang demonist ng masaya. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang mukha. Sa apoy, nakatayo pa rin si Susha, matangkad at hindi natinag. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yi Piang, tinuturo kay Susha, ito ay tinatawag na magic protection. Sa oras na ito, marahil dahil buhay pa rin siya, bumagsak ang luha ni Susha. Iniabot ni Yi Piang at nagpatuloy na magpaliwanag, ang mga taong walang tunay na ki ay maaari ring matuto nito. Kalahating gising, kalahating tulog na siya, ngunit iniabot pa rin niya upang lumikha ng magic. Sumigaw si Susha, Master Yi Piang. Pagkatapos obserbahan ng ilang sandali, napagpasyahan, natukoy ko na napakalakas ng iyong soul, kaya pinili ko ang trabaho ng magical girl para sa iyo. Pagtingin sa kanyang master, nagtaka si Susha, magical girl. Ipinaliwanag niya, ang isang mage ay isang trabaho na gumagamit ng magic upang umatake. Sa langit, 3 demons ang nakatayo pa rin, nagmamasid. Nagtaka ang babaeng demon, napakakaiba. Ang lasing na iyon ay nakaharang sa atake ko. Hula ng lalaking demon, siguro ay natapilok lang siya sa ilang dog's clock. Bibigyan ko siya ng leksyon kung paano kumilos. Ang lalaking demon na mukhang mas malakas ay nagutos, kayong dalawa, tigil na. Kung magtatagal pa kayo, darating na ang Demon Extermination Army. Pinunasan ang kanyang luha, sinabi ni Yi Piang, Susha, marami kang pinagdaanan. Ngumiti siya at dahan daw ang sinabi sa kanya, ngayon, tutulungan ka ng iyong master na buksan ang pinto sa isang bagong mundo. Pagkatapos, mula sa kanyang kamay, lumitaw ang isang kislap ng liwanag. Nagtaka si Susha, ito ay. Mabilis na lumaki ang kislap ng liwanag. Sinabi ni Yi Piang, ito ay tinatawag na Magic Wind Blade. Nagtanong si Susha ng may pagtataka, maganda ba ito? Sumagot si Yi Piang, sigurado akong magugustuhan mo ito agad. Napakabilis niyang inihagis ang wind blade na lumipad patungo sa mga demons. Sinabi ng lalaking demon ng may paghamak, ano ang gustong gawin ng taong ito? Naglakas loob siyang magpakita ng ganitong level ng energy attack. Kinutya ng babaeng demon, ang bilis ng maliit na bagay na ito ay medyo mabilis. Ang leader lang ang nanatiling tahimik, nagmamasid. Mabilis na lumipad ang wind blade patungo sa kanila at napansin niya na may mali. Pinagpapawisan, sumigaw siya, masama ito. Lumingon siya at pinaalalahanan ang kanyang mga kasama, takbo. Ngunit dumating na ang wind blade sa lokasyon ng demon. Si Yi Piang ay nakatayo sa ibaba at nagpitik ng kanyang mga daliri. Agad na pinalakas ang wind blade sa pinakamataas nitong power. Ang mga demons ay nagkaroon lang ng oras upang magpakita ng takot na ekspresyon bago sila nahati sa dalawa. Kahit ang pinakamabilis na umaksyon ay inatake. Ang wind blade ay tumagos sa kanya, lumilikha ng malaking luha. Ang mga mata ng lalaking demon ay nagpakita ng gulat. Ang wind blade ngayon ay bumuo ng 3 blades na magkakaugnay. Pagkatapos, ang 3 maliliit na blades ay naging isang malaking wind blade. Si Susha, nang makita ang sitwasyon, ay lumaki ang mga mata sa pagkamangha. Mabilis na natalo ang mga demons at bumagsak sa lupa. Pagtingin sa mga guho na bumabagsak mula sa langit, sumigaw si Susha sa gulat, ito ang power ng magic. Ngunit napakalakas nito. Itinuwid ni Yi Piang, ito ay basic magic lang. Siyempre, kapag gumawa ng galaw ang iyong master, amplified ang effect. Nagtaka si Susha, basic. Pagkatapos ay natarante siya at sumigaw ng malakas upang patunayan ang kanyang pagpapasya, Master, gusto kong maging isang mage. Itinakda ni Susha ang kanyang layunin, magical girl ang aking kinabukasan. Inaprubahan ni Yi Piang, sige. Sa ilalim ng mga guho, may ilang tao ang lumabas na nagtataka. Ano ang pagsabog na iyon sa langit kanina? Nasaan ang mga demons? Tumangala ang mga sundalo at nagtanong ng 2 tanong ng sunod-sunod, paano nangyari ito? Naglaho ang mga demons sa isang iglap. Pagtingin sa malinaw na asul na kalangitan sa itaas, nagtaka ang mga tao, nawala. Lahat nawala. Maaari bang naawa sa atin ang mga immortals at tinulungan tayo? Ang immortals sa kanilang mga salita, ngayon ay nahihilo at nahimatay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa.
Sumugod si Ipyang ng mabilis na parang hikap upang saluhin siya. Sumigaw siya, Master. Nag-aalalang nagtanong siya tungkol sa kanyang kondisyon, hindi ko sinasadyang kumuha ng buhay kanina. Sumagot si Ipyang, isang Magister level mage. Anong pinsala ang kaya mong gawin? Lasing lang ako, medyo masama ang pakiramdam, parang ang buong katawan ko ay nagiging jelly. Nang marinig ang sagot na iyon, mukhang walang magawa si Ling Ruoshu. Pagkatapos ay sinabi niya, Okay Master, dadalhin kita pabalik. Ngunit tumanggi si Ipyang, hindi kailangan. Ngunit sa huli ay hinayaan pa rin niya siyang bitbitin siya habang bumubulong, Master ay nakatulog na naman. Pagkatapos ay ngumiti si Ling Ruoshu ng malumanay.